Sinasabi ko pa sa kanya, kasi napakalaki ng nalalaman ni sabi ko. Sabi kasi talaga yan, hindi niya dapat gamitin na promo yung tao nasa ibang bansa. Kailangan kanya itong binidyo niya, ilagay niya kanya sa isang subscribe o sinubscribe para magamit namin. Hindi magagawa ni Saldi ko ngayon dahil nanganganib ang buhay niya eh. Alam niya naman kung bakit. Sa dami ng nalalaman niya dito sa anomalyang ito, baka nasa eroplano pa lang eh, sumabog na yung eroplano. Ganun katindi pa. Ganun katindi. Yan. Ngayon, huwag ko nakasahan na darating dito si Saldi ko. Nagbigay ako sa kanya ng pamamaraan kung paano natin magagamit. Sabi ko, hayop ka na. Sige, Saldi, sabi mo kay Saldi. Gumawa ka ng isang sworn statement at humarap ka sa isang commission. Sa Portugal, meron mga commission notary dyan. Alam mo, notary, ang gagawin na, sa apostle mo yan. Yung apostle dyan kasi, ay nandun sa isang apostle convention na sinasabi. Ito yung nanggaling din sa, nangyari din sa The Hague. Yes po. Convention yan. Na pinagtibay ng ating Korte Suprema. CA Circular number 210-2013. Kami ganun klase sa kapon. Gusto niya magpahayag, gusto niya magpahayag para sa ganun malaman ninyo. Nagpahayag siya sa mga walang installment ng video sa kanyang sariling Facebook. Naka-Zoom, naka-Webex, pwede po yun. Tinutulong sa kanyang bayan dahil gusto ko lang matapos namin ito. Napaka-distansya ng sinasabi ni Saldi ko. Ngayon, ayaw niya. Bakit ayaw niya? Kasi ang gawin niya, paano ko nakapaglasan daw ko ng sinulan nila? Kasi gano'n yun, nakalabas ng mga bansa. Hindi niya tingnan mo. Sabi ko nga sa'yo, tingnan mo, ang dami kong nire-reconsider dito. Laging na yung contractors na kanyang pinabidira sa kanyang privilege fee. Kailangan pa niya sumakay. Naghiram ng helicopter kay Saldi ko. nga. So, yan naman ay pinagtubot ko sa anak ko pa ko. Eh, panahon ng eleksyon, bakit nandun sa gitna ng dalawang magagawang diskaya? Ang bakit yung isang video ay diniliver ko sa third platform. Sang-ayon sa utos ni former Speaker Martin Romualdez. Hindi deliver dahil drop-off point yun. Ngayon, ang sinabi niya na tumanggap ng pera, drop-off point, ang sabi nila, yung pera na yun ay di-deliver naman. Ang sumusunod tumanggap ng pera ay yung Yusuf Joy sa dalawang pagkakataon. December 2, 2025, December 5, 2025. Yung ginamit na sasakyan, dinescribe niya.
The December 2 is ang grand elite. December 5, dalawang grand elite na din. Music. Medyo ka di isang buong sasakyan. Sabay ng buhay na abilidad. Kaya talaga na makumpleto yung picture. Sabi mo ba eh, sabi mo may sa isang buwan, wala ay saan pa doon ay isang higit mo, yung drawing mo, ako, wala tatanggap ko. Saan naman kayo makakadrawing mo mula sa talampakan ng buwan? Wala naman yun. Ito yung problema eh. May pinipilit niya na problema kami. Kami pa ngayon ang may kasalanan. Ikaw nga pagpapita nila. Wala natin hindi namin tingin. Ay, mali po yung ganyan. Wala ko yun ha. Wala ko kumakit ng pinag-consent. Hindi, alam mo, kaya kita tinanong. Para makasiguro ako eh. Baka lang hindi siya ito. Ay, sabi naman sa ito, wala akong pinag-consent. Ito, gusto ko magpatuloy. Dahil sabihin mo, incomplete pala yun. Partial pala yun. Dapat lang ituloy. Eh sabi nga niya, hindi nga niya may kukunting. Hindi ka nabibigyan kasi. Sabi niya, wala pang correction. Hindi ko po binamaliit yung magtatao. Nakapagtataka rin namin. Minsan sa gusto mo sa magkorte, makapagtataka pwede pa ganun. Ayun, hindi ba? Sino ngayon wala sa ulo? Kaya kasi bigay yung people system. Ito na rin ang papel. Puno ng uli ko sa isip. Naisip ko tuloy yung hindi ko nag-practice lalo na kung magandang friend, di ba? Halimbawa, halos lahat ng panahon ng buhay mo, ilalaan mo sa halos lahat po ang hiningi mo dyan. Sabi nga, sa tanin. Kaya practice mo dyan. Kaya ulit eh. Isang hakbang eh. Ano nga nang binanggit ko kanina? Hindi ko naiisa-isa eh. Kaya example mo lang kung ano sa ubus ko.
bago na. Yung bago na. Kung tayo lumagay kami, Bidiste. Lilibiste. Hindi, dahil sa'yo. Yung dalawa na yun. Jojo Cadiz. Yeah. Yung hamon ko sa'yo na pag na-acoustic ba ni Saudi ko, kompleto sa lalong saking panahon. Ito ang dibdib nila. Lalo na sa panahon nito. Humirap ang buhay nila. Ito ay isang dahilan kung bakit nasa black nila. Sa ganitong kalagayan. Yan salamat. Kapag nakipakita ko ba? Yung pakita ng ating SP, dahil sa kanyang panahon na maaaring nakakatulong naman sa constituents. Dadalhin ba sa ombudsman yun? Hindi, tatawag ka ba ng press con, no? press con at yan. O yan ang maliwanag na. Yan ang maliwanag na hamon. Ngayon, kapag hindi mo tinanggap ang hamon ko, hauhus ka tayo. Yan, saka si Congressman Levitin, tao na ang hauhus ka tayo. Meron silang resibo. Exactly na mo, proof of record. Kasi dalawa yun. Proof of record, yung dokumento. Nag-testificando, kailangan mag-testify. Yung katawan, yung may tao mismo. Akala mo, more of crusader. Tingnan natin. Ito yung tingin sa katawan sa tingin ka. Baka, kinakailangan niyang sugunin ang hamon ko eh. Nakikita ko na yung pati ko, kapag ka pumirma yung majority, bakit pa ipapatuloy ito ang mirma na kayo? At sa rules natin, sa regulasyon natin, pagka nakapirma ng majority, yun ay signal para reported out na ito. At ito ay ipagtatanggol ko na. Hindi lang ito pagdating kayo naman. Kung sino lalo sa mga patapon. Hindi yung pakwento-kwento. Ito malinis yan. Malinaw. Malinaw tayo kaya. Ito talagang ginawa kanya. Sa kagustuhan niya, na yung Tamarind Street na yun ay hindi ko hindi na nakita yung ng tunay na pangalan ng yan at kailangan sila may hawak ng full statement meron man talaga na binigay sa pagkali wala may hawak ganun ba? Yung sana pagbabasihan ng aking pagtatanong wala ko na rin pagtatanong na kami ayaw ba kung sino sumasagot? Hindi sino sumasagot? Hindi ako paniwala akala ko naman yung umpisa lang introduction na lang hindi nagpatuloy ako pagtanong mo sino naman ang sumagot? Pangatlo sino naman ang sumagot? Nakalimutan ko ng tanong 5 sumagot sasabihin ko sa aming tanong teka muna tingin hindi ko sumagot hindi ko masumpa
tayo magkakaroon ng puso. Gusto mo igalang ang mga tao mo sa kulturo ng daming testimonya, kaya nakataong ba gusto ng mga pagkakataon ang mga taong gusto nyo? At tanong ko, ilang ito ba yun? Bigat mo? Ito lang, hindi ba sinabi ko nga yun. Hindi na ako nagpapawag ko. Alam mo, importante dito sa subject. Tinuro ko na ang gandang mga abogado, sagot siya ng sabi, ilalabas ko yun. Ilalabas ko, hindi, hindi na-stop ko eh. Tinanong ko nga sa kanila eh. Sa ulam. Mahina eh. Bilang chairman, dapat siya ang talagang mangunguna sa paggawa ng report na yun. Yung kanyang chairman's report, siya na ba may gawa nun o mga staff nila? Hindi nga eh. Wala naman sa kultura na nagagawa progress report. I-analyze mo. Walang katuturan yun eh. Kaya sinang-deliver ng progress report. Kaya sa media, sa tira niya, kasi may mga paniwala. Kahit pa paano, yun ang mga Para mag-prepare na kayo sa tona? Parang hindi na nga ata eh. Feeling ko wala na. Isip-isipin mo naman, bago raw siya magpatawag ng panibagong hearing, kailangan pumirma. So, paano ko pipirma sa isang report na hindi kompleto? Yun ang problema eh. So, ginagawa niya ngayon, binablockmail niya ako. Tama ba yun? Para isang empleyado. Ay, bawat dito sa atin. Ay, mga cameraman natin nagawa ko nito.